Muli, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga magiliw na taga-subaybay ng araw-araw na pagpapala. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Bong Morgan ng JCSJO Church, Batasin, Taytay Outreach. Bago po tayo magsimula, tayo po muna sandali manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu, muli o Diyos kami ay humihingi ng tawad sa aming mga pagkukulang, pagkakamali, anumang kasalanan ang nagawa ng bawat isa sa amin, sa isip, salita at gawa. Patawarin mo po kami at linisin, hugasan ng banal mong dugo, Panginoon, upang malinis kami sa lahat naming kasalanan. Salamat po sa biyaya ng kapatawaran na ipinagkaloob mo sa bawat isa, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kumusta po kayo mga minamahal ko? Lalong-lalo na po yung ating mga kababayan na nandyan po sa iba yung dagat, yung ating mga kaibigan, mga OFW, ano man po ang inyong mga sitwasyon at kalagayan, ang mensahe po sa inyo, mahal po kayo ng ating Panginoon. Muli po, kumusta po ang inyo pong nakalipas na bakasyon? Ang nakaraan pong selebrasyon na malawakang ipinag-celebrate po ng mundo, ang araw po ng mahal na araw. O yung tinatawag pong Kuwaresma. Panahon daw po ng pagtitika o pagbabawas ng kasalanan. Ang Kuwaresma po, ito po ay naging sentro ng mga panrelihiyong usapin at mga programa, mga palabas at drama na naglalarawan ng pagkabuhay mula sa pagsilang hanggang sa pagkamatay ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Kaya sa araw pong ito, pag-usapan po natin mga dapat malaman at matutunan sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ito po kasi ay hindi lamang po isang programa, isang alamat o isang kwento, kundi ito po ay isang sagradong pinagdaanan o talambuhay ng ating tagapagligtas. Kaya sa hapong ito, inaanyayahan ko po ang bawat isa na patuloy pong sumubaybay upang may matutunan para po mabago ang ating buhay. Amen po. Subalit ano po ba ang stand ng Biblia dito? Babasahin po natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. So ibig sabihin po sa talatang ito, may 4 pong bahagi na itinuturo sa atin ang Biblia. Una po, yung pagtuturo ng katotohanan. Pangalawa, yung pagpapabulaan o pagpapasinungaling doon sa maling turuan o aral. Pangatlo, pagtutuwid sa mga likong gawain. At pang-apat po, yung pag-akay sa matuwid na pamumuhay. So maliwanag po, ang stand ng Biblia sa bagay na ito, kailangan po may batayan at nakaugat sa salita ng Diyos ang anumang gagawin ng tao patungkol sa Diyos. Amen po ba? Basahin natin ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 5. Verse 1, at ngayon ipinapaalala ko sa inyo mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Verse 2, sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo, kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangangaral ko sa inyo, maliban na nga lang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Verse 4, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Verse 5, at siya'y nagpakita kay Pedro at sa 12. Dito po sa verse 5, bakit po siya nagpakita kay Pedro at sa 12? Upang hindi po magkaroon ng mga haka-haka o mga tinatawag na mga kwento-kwentuhan na wala pong pruweba. Meron po mga testigo na nakakita, kaya po sinadya ng Panginoon na magpakita kay Pedro at doon sa mga ibang alagad. Amen? Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ay nagpapatunay na muling mabubuhay ang mga namamatay. Amen po. Basahin po natin ang verse 20 ng unang Korinto, chapter 15. Ngunit ang totoo,
si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Verse 21, kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Si Kristo po yon. Verse 22, sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. So napakaliwanag po mga kapatid, kung ikaw ay isang mananampalataya, hindi mo dapat alalahanin ang araw ng kamatayan. Hindi mo dapat inuubos ang isip mo sa pag-aalala paano yung aking mga maiiwan. Bagkus dapat mo itong paghandaan ng may kagalakan. At habang naghihintay tayo dumating sa hangganan ng ating buhay, patuloy po tayong maglingkod sa church sa pamamagitan ng ating mga gawain na itinatakda sa bawat church kung saan po tayo kabilang. Amen po ba? At doon naman kung hindi ka pa po mananampalataya, kailangan mo pong kilalanin si Kristo, tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas upang magamit ka para sa kaligtasan ng iba. Dahil ikaw ang magpapahayag ng mensahe ng kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa bawat isa at sa planong kaligtasan para po sa sangkatauhan. Amen po. Maliwanag po dun sa verse 20, si Kristo'y muling binuhay bilang katunayan o pruweba na tayo man ay muling bubuhayin. Amen? Sa verse 21, dumating po ang kamatayan dahil sa isang tao, si Adan. Ngunit dahil din sa isang tao, ang ating Panginoong Hesus, dumating din po ang kaligtasan at muling pagkabuhay sa pamamagitan niya. Kaya yung pagsampalataya mo kay Kristo ang siyang magiging susi upang sa ating pagdating sa ating kamatayang pisikal, tatawid po tayo sa pangalawang buhay na ipinangako ng Diyos ayon sa itinatakda ng kasulatan. Amen po? Sa verse 22, sapagkat kung papaanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, ganon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kaugnayan kay Kristo. Maliwanag po. Kay Kristo lamang ang matatagpuan ng kaligtasan, wala pong iba. Katulad ng sinabi sa Gawa chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos sa ikaliligtas ng tao dito sa silong ng langit, kundi si Kristo lamang. Amen po ba? Kaya bawat isa, ikaw kapatid, saan ka man naroon, anumang meron sa iyo sa buhay mo ngayon, patuloy kitang ini-encourage na kung meron sa iyong mag-aanyaya, magyayaya, na dumalo, makinig, o umaten sa isang church. Kapatid, subukan mo at gawin mo na tanggapin ang Panginoon upang maranasan mo ang ipinangakong buhay na ganap at kasiyasiyan ng Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod sa Diyos. At hindi ka lalago kapatid kung wala kang church o mga kapatiran na makakasama para maglingkod. At kung ikaw naman ay isa ng ganap na mananampalataya, patuloy ka lang na maglingkod at makibahagi sa loob ng iglesia upang sama-sama tayo, saan man tayong dako nandoon, bawat body of Christ ay nagkakaisa sa iba't ibang paraan ng pagkilos. Ang mahalaga po dito, meron tayong ginagawa habang tumatakbo ang araw, habang palapit ng palapit ang pagbabalik ng ating Panginoon. So mga kapatid, muli po patuloy ko po kayong inaanyayahan na patuloy din pong sumubaybay at laging makinig sa programang araw-araw na pagpapala ng JCSGO Family. Salamat po sa inyong pakikinig at patuloy na pagsusubaybay. Pagpalain po kayo ng Diyos sa pangalan ni Jesus. God bless po.